Magandang araw po. Ito po ang ating aralin pang Mathetes at ito na po ang ikalabintatlong aralin pang Mathetes at tatalakayin po natin ngayon itong tinatawag na Lord's Supper o yung communion. Napag-usapan natin ng nakaraang linggo ay yung baptism, no? At yung at itong baptism at saka Lord's Supper or communion ay yung dalawang ordinansya na inutos ng Panginoon na gawin ng iglesia para sa paglago nito sa pananampalataya. Dalawa ang ordinansya na ibinigay sa atin ng Panginoon, baptism at saka Lord's Supper, no? Yung pwede ring tawaging communion. Ito, Lord's table, pwede ring sabihin, no? Ang mesa ng Panginoon. Pero tatawagin natin Lord's Supper ito. So, unahin natin kung ano ang kahulugan ng Lord's Supper. Ang Lord's Supper ay ordinansya na ginagamit ang tinapay at ang tasa or yung tinatawag na saro o tinatawag na kopa, no? O tasa or kopa. Tinapay at tasa na ibinabahagi sa lahat ng mga members ng iglesia upang sa ganon ay maalala natin ang paghihirap at kamatayan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Okay? So, this is an ordinance with the bread and the cup shared within His church for the purpose of commemorating His sufferings and death and blood. So, sa pamamagitan ng Lord's Supper o ng communion, ilinalagay natin ang isip natin doon sa napakadakilang sacrifice na ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus nung pinako ang kanyang katawan, ang kanyang mga kamay, mga paa, hinampas siya at sinuot niya ang koronang tinik at ibinuhos niya ang kanyang banal na dugo upang maging tubos sa ating mga kasalanan. Naalala natin ang Panginoong Hesukristo. Bilang isang iglesia, isang simbahan, tayo ay mga members ay pumupulong at kinikilala natin, inaalala natin ang Panginoong Hesukristo. At ang basihan ng ating kaligtasan at kapatawaran, ang kanyang sacrifice ng kanyang katawan at dugo. Okay? So, tingnan natin sa Bible ang Matthew chapter 26 sa Bagong Tipan. Matthew chapter 26 at titingnan natin ang verse 26 at saka verse 27. Matthew chapter 26 verses number 26 at saka 27. Kung kailangan yung i-highlight, circle, underline, kulayin, basta mailagay nyo sa ulo. Pag sinabing Lord's Supper, punta ka agad. Matthew 26 verse 26 at saka verse 27. At ang sabi ng Bible, and as they were eating, Jesus took bread and blessed it and brake it and gave it to His disciples and said, take, eat, this is my body. Verse 27, and He took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink ye all of it. So, ilagay natin sa Tagalog yung Bible verse na yan, no? Habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay, binasbasan niya ito at pinagpuputol-putol at ibinigay niya sa mga alagad at sinabi, kumuha kayo, kainin ninyo.
Ito ang aking katawan. At kumuha siya ng isang tasa o kopa o saro, pwede rin yun, lalagyan no, ng inumin. At yung laman nun ay grape juice, no? Ubas na hindi ho alak. Kasi noong bago sila nagkaroon ng Lord's Supper, nag-celebrate sila ng Passover. At yung pagse-celebrate ng Passover, wala hong libadura ang pwede sa kwarto, sa bahay. Inaalis ho lahat ng libadura. Kailangan ho ng libadura para magkaroon ng alak. Kailangan din ng libadura para magkaroon ng tinapay na yung malaking tinapay, no? Kaya yung tinapay na kinain nila, wala ho siyang lasa, halos walang lasa, wala siyang libadura. Wala ring libadura yung ubas na ininom nila, na yung juice, no? Yung katas ng ubas, no? Na ininom nila. Hindi ho alak yon, fresh grape juice po yon. Kaya fresh din ang ginagamit natin sa Lord's Supper. So anyway, kumuha siya ng isang saro at nakapagpasalamat siya ay ibinigay niya sa kanila na nagsabi, uminom kayong lahat nito. Okay? So, kaya tayo nag-o-observe or gumagawa ng Lord's Supper ay inutusan ho tayo ng Panginoon. Pansinin ulit natin yung Matthew 26 verse 26. Okay? And as they were eating, yung eating nila noon, yan yung Passover meal. Okay? Hindi na ho tayo kumakain ng Passover meal kasi si Jesus Christ ay ang ating Passover. Siya ang namatay, nilibing, muling nabuhay para sa atin at hindi na ho tayo dinadapuan ng sumpa ng Diyos o puot na galit ng Diyos. Hindi na ho tayo tinatamaan nun. Iniiwasan tayo ng hatol ng Diyos alang-alang kay Hesus Kristo. Kaya siya ang ating Passover, no? Yung hatol ng Diyos nagpa-Passover sa atin. Iniiwasan tayo, nililisan tayo noon dahil kay Jesus. So nung kumain sila sa Matthew 26:26, as they were eating, yun yung Passover meal. Kaya walang libadura doon. Jesus took bread, kumuha siya ng tinapay, and blessed it, binasbasan niya ito, pinagpala niya ito, and break it, pinipira-piraso niya ito, pinupugot-pugot niya, and gave it to the disciples. Siya ang nagbigay sa mga disipulo. No? So lahat ng mga disipulo nandoon, sila ang iglesia ng Panginoon. Kaya pag ang tao hindi ho siya disipulo, hindi siya kasama sa iglesia, hindi siya pwedeng makibahagi sa Lord's Supper. Tapos, nagbigay siya ng 3 utos sa Matthew 26 at saka 27. Ito yung mga utos, yung 3 utos niya, ha? Una, take. Pangalawa, eat. Pangatlo, drink. Kunin mo ito, kainin mo ito, inumin mo ito. So, yung 3 yan, nasa puwersa ho ng utos. Kung alam nyo po ang salita ng Diyos, may mga commands ang Panginoon. At yung commands na ito, take, kunin mo ito, yung tinapay tsaka yung tasa. Kainin mo yung tinapay, inumin mo ito yung tasa, yung laman ng tasa, syempre yung katas ng ubas, no? And so, kaya natin ginagawa ang Lord's Supper bilang iglesia, bilang simbahan, ay inutusan tayo ng Diyos. Sabi niya, take, eat, and drink. Yon, Matthew chapter 26 verse 26 at saka 27. Doon mo makikita yung take, eat, at saka drink. So, kung punta tayo sa Luke chapter 22, Luke chapter 22, medyo merong konting dagdag si Dr. Luke, no? Siya ang medical doctor ng manunulat ng
kasulatan ng Diyos. Luke chapter 22 verse 19. Luke chapter 22 verse 19. And he took bread, yan yung tinapay, and gave thanks. Nagpasalamat siya, and break it. Pinupugot niya, pinuputol-putol niya, and gave it unto them, saying, at binigay niya sa mga disipulo, sa kanila, na sinasabi niya ito, this is my body, which is given for you. Do this do, in remembrance of me. In remembrance of me. Etong tinapay, eto ay, kumbaga, ang aking katawan na dinurog, na nawasak para sa inyo, inialay para sa inyo. Gawin nyo ito bilang alaala sa akin, sabi ng Panginoon. So, tuwing tayo ay naglo-Lord's Supper, pagdating sa tinapay na pinugot-pugot, pinutol-putol, at ibinahagi, ito ay alay ng Panginoon. Inaalay niya ang kanyang katawan. Now, itong tinapay, hindi ho yan talagang tunay na katawan ng Panginoon. Kaya hindi ho pwedeng sabihin na nagiging Hesukristo ang tinapay o yung tinapay nagiging katawan ng Panginoon. Hindi ho yun. Masyado hong literal ho yun. Ang kahulugan nung sinabi ng Panginoon, itong tinapay ang aking katawan, katulad yan ng sinabi niya, ako ang pintuan, ako ang daan, ako ang ilaw, no? Hindi siya talaga tunay na pintuan, hindi siya tunay na kalsada, hindi siya tunay na ilaw na pwede mong sindihin, patayin, sindihin, gano'n. Ito ho ay mga larawan, no? So, yung tinapay ay larawan ng kanyang katawan. So, ano nangyari sa kanyang katawan? Nawasak siya, no? Napakadakila ang kanyang sacrifice sa kanyang katawan. Binuhos ng Ama ang kanyang puot sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Bilang kapalit natin, tayo dapat ang ipako sa krus, no? Kung tutusin, tayo ang dapat na magdusa para sa ating mga kasalanan. Pero si Hesukristo ang nagdusa para sa atin. Kaya hindi na kailangan na lumuhod magmula sa pintuan hanggang sa altar. Hindi na ho kailangan hampasan ng sarili, hindi na kailangan saktan ng sarili, sapagkat si Hesukristo ang ating kapalit. Siya ang pinako, siya ang namatay para sa atin bilang ating tagapagtubos at tagapamagitan at tagapagpalit. No? So malaking pasasalamat at dapat na talagang gawin natin ito bilang alaala sa kanyang dakilang sakripisyo para sa atin. Luke 22 verse 20. Likewise also the cup. Ganon din ang tasa, ganon din ang kopa after supper, saying, this cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. So, eto palang tasa ay ang tasa ng kanyang dugo na nagbibigay sa atin ng bagong tipan. No? Kasi tuwing may kasunduan o may tipan o kasunduan na sagrado, may haluhong kamatayan yan, may halong dugo. No? Kasi, kumbaga, ginagamit yung dugo bilang simbolo na totoo ang tipan, kasunduan, silyado siya sa dugo ng Panginoon. At ito ay ibinuhos niya o ibinahagi niya para sa atin, for you, which is shed for you. So, ang tasa ay nagsisimbolo ng dugo ng Panginoon. Kaya ubas, no, ang ginagamit natin. At ito ang simbolo ng kanyang dugo. At yung tinapay, walang libadura rin,
simbolo ng kanyang katawan. Okay, so etong Lord's Supper na ito ay memorial service. Kumbaga, parang punerarya, no? Ang isip natin. Hindi tayo nagmamasaya, hindi tayo nagmamaliksi, hindi tayo nagtutuwaan, nagganon. Sapagkat napakasagrado, napaka-importante na isipin natin at isaulo natin ang napakadakilang sakripisyo ng Panginoon sa kanyang katawan, sa pagbuhos ng kanyang dugo. Biro mo, ang singil para malinis tayo sa ating kasalanan ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. So, hindi ito okasyon ng katuwaan, kasiyahan, necessarily. Ito ay okasyon ng pagpapasalamat. Ito ay okasyon ng pagsamba natin sa Panginoon. Ito ay okasyon ng pag-aalala natin. Kailangan remembrance of Him ang pinaka-importanting aspeto ng Lord's Supper. Na binigyan tayo ng ilang pang mga detalye ni Apostol Pablo or Paul sa 1 Corinthians. So buksan natin sa 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11. Now, before nabasahin natin ang 1 Corinthians chapter 11, gusto ko lang sabihin na katulad din ito ng baptism. Now, yung baptism ba, yung tubig ng baptism ba, nakakapagligtas ba yung baptism? Hindi. No. Hindi ka pwedeng tulungan ng baptism para makarating ka sa langit. Ano ang dahilan o basihan ng ating kaligtasan? Yun ay ang gawa at buhay at kamatayan, pagkalibing, muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ayon sa banal na kasulatan. Kaya ho tayo ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. So, ganun din ho yung Lord's Supper. Ang Lord's Supper, hindi ho ito nakakapagligtas ng kaluluwa. Kahit na kumain ka ng tinapay ng Lord's Supper, kahit inumin mo lahat ng ubas doon, yung grape juice sa mga tasa ng Lord's Supper, wala hong kapatawaran ng kasalanan sa tinapay o sa tasa. Ang tunay na kaligtasan ay nasa pananampalataya natin, pananalig natin kay Hesukristo lamang. Okay? So, hindi ho tayo katulad ng mga relihiyoso na kapag hindi tayo nakapag-Lord's Supper, hindi na tayo ligtas, or kailangan sumali muna tayo sa simbahan o sa iglesia bago ka maligtas. No, hindi ho yan. Ang patutuon ng Bible, sumampalataya ka kay Kristo at kay Kristo lamang at ikaw ay maliligtas. Ngayon, pagkatapos ka ng sumampalataya kay Kristo at ikaw ay na-born again at kilala mo na siya bilang iyong Panginoon, Diyos at tagapagligtas, di dapat sumali ka sa church. At ano ang unang dapat gawin para makasali sa church? Kung pinagsusubaybayan mo yung lesson 12, baptism, di ba? Yon ang inilalagay ka sa loob ng katawan ng iglesia ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng baptism. Kaya hindi ho inuulit ang baptism. Minsang beses ka lang mabaptize, sali ka na sa church. Tapos, yung Lord's Supper naman, ginagampanan yan ever so often. Ibig sabihin, may kadalasan na ginagawa natin yung Lord's Supper. Okay? Pero ang baptism at saka Lord's Supper, hindi ho yan nakakapagligtas. Okay? So, maging malinaw tayo dyan sapagkat hindi tayo katulad ng ibang mga relihiyon na ang pinapakita nila yung kanilang pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng mga ritual o mga sakramento. Hindi nga natin tinatawag sakramento ang baptism tsaka Lord's Supper kasi wala hong sacredness, wala hong grasya na ibinabahagi ang baptism o yung Lord's Supper. Wala hong grasya ibinabahagi sa kaluluwa ng tao yan. Maliban lang na sumusunod tayo sa Diyos at ginagawa natin ang inutos niya sa atin.
yun, tutulungan tayo ng Diyos, gano'n, no? Pero yung tubig mismo ng baptism, hindi yung nakakapagalis ng kasalanan yan. Yung tinapay, yung tasa, hindi yung nakakapagalis ng kasalanan, no? Pananampalataya kay Kristo lang ang nakakapagalis ng kasalanan. At lahat naman ng nagpapabaptize, ini-examine naman natin, no? Sinusuri naman, pinag-aaralan natin kung sila talaga ay kandidato at handa na magpabaptize. Kasi hindi ho tayo basta-basta nagbabaptize, hindi rin ho tayo basta-basta naglo-Lord Supper, no? In fact, hindi natin ina-announce ang Lord Supper natin. Kasi hindi ho pwede yung mga bisita doon. Para lang yan talaga sa mga church members, sa mga iglesia, sa miyembro ng iglesia yon. 1 Corinthians chapter 11, verse number 23, medyo mahaba, hanggang verse 32. Pero iisa-isahin natin ito, 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 32. Okay? For I received, ang nagsasalita dito ay si Apostol Paul. For I have received of the Lord, nanggaling sa Panginoon itong tinanggap ko, that which I also delivered unto you, yung ibabanggit ko sa inyo, yung ibibigay ko sa inyo, natanggap ko yung galing sa Panginoon. That the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. So yung gabi na yung kung saan siya ay tinaksilan, no, ni Judas, yung gabi na yon, bago siya ilinagay sa kamay ng mga Romano, ay kumuha siya ng tinapay. So, dinedescribe ngayon ni Pablo kung ano yung mga pangyayari nung gabi na yon, na in-institute o sinimulan ng Panginoon yung Lord's Supper. Verse number 24, and when he had given thanks, nagpasalamat siya, he break it. Pinutol-putol niya itong tinapay and said, take, yan, utos yan, kunin niyo ito. Eat, kainin niyo ito. This is my body which is broken for you. Do this do in remembrance of me. So, kunin nyo ito, kainin nyo ito, itong aking katawan, o nagkahulugan ng aking katawan, simbolo ng aking katawan. At ito ay pinutol at pinugot-pugot, sinira ito, winasak ito para sa inyo. Gawin nyo ito bilang paalala sa akin. Verse 25. After the same manner, he also took the cup. Ganun din, kinuha din niya yung tasa o yung kopa. And when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me. Kunin din nyo yung tasa. Inumin nyo ito. Yung laman nito, no? Bilang paalaala sa akin tuwing ginagampanan nyo ito. Okay? So, verse 26, napaka-importante ito. Sabi diyan, for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He come. So, sa verse 26, sabi niya, kung gaano nyo kadalas ginagawa ito, na kinakain nyo yung tinapay, iniinom ninyo yung tasa, pinapakita ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya ay muling bumalik. So, gaano natin katagal dapat, kadalas dapat ang pagkain natin ng Lord's Supper? Well, hindi naman sinabi ng Bible kung gaano karaming beses, pero dapat madalas, no? Taon-taon habang humahaba ang buhay ng iglesia o taon ng mga tumatanda ang iglesia, simbahan, kailangan palagi natin ginagampanan ang Lord's Supper. May mga churches, yung iba, tuwing nagsaservice sila, sa katapusan ng service, may Lord's Supper, pwede yon. Yung iba, yung unang linggo ng kada buwan, pwede rin yon. Sa atin, ginagawa natin sa Wednesday
ng Holy Week. Pwede yun. Bakit? Kasi lahat ng isip natin ay nasa kamatayan ng Panginoong Jesucristo, no? Buong bayan nga, iniisip nila kung relihiyoso sila, no? So, pinagsasamantala natin yung pag-iisip ng mamamayan, ng buong bayan, ng buong mundo patungkol sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. So, anyway, ang nais ng Diyos, gampanan natin ito hanggang siya ay muling bumalik. Till He come. So, hindi ho pwede na hindi natin gagawin ito, no? We have to do this. Utos niya ito. Ito ay isa sa kanyang mga utos. So, verse 27, wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily. Okay, so ito yung unworthily. Anong ibig sabihin ng unworthily? Kumakain ka ng tinapay ng Panginoon, uminom ka ng tasa ng Panginoon, pero hindi mo sinisiyasat ang buhay mo. No? Shall be guilty of the blood and body and blood of the Lord. Di lagot. Huh? Sasagot ka sa Panginoon tuwing naglo-Lord Supper ka at hindi mo sinisiyasat ang buhay mo at wala kang pakialam patungkol sa kasalanan o kamalian o kabaluktutan ng iyong puso, ng iyong buhay. Unworthily yon. Hindi ho karapat-dapat na ganyan ang trato natin sa Lord's Supper. So talagang may sagrado, pagkasagrado ang Lord's Supper. Hindi basta-basta, hindi lang laro-laro yan, hindi gawa-gawa. Ito ay solemn, sagrado na gawain bilang paalala sa kamatayan ng Panginoon. Verse 28, ito yung dapat natin gawin para hindi tayo unworthy. Verse 28, but let a man examine himself. Yun ang unang dapat natin gawin. Examine natin, no? Suriin natin ang ating sarili. Pag-aralan natin ang ating sarili. Siyasatin natin ang ating sarili. Huwag yung kapwa natin. Hindi yung kapitbahay. Hindi yung kaibigan. Hindi yung nakaupo sa harap mo o nasa likod mo. No. Siyasatin mo ang iyong sarili. And so let him eat of that bread and drink of that cup. Yun. Pag nasiyasat mo yung sarili mo, nagkumpisal ka sa Panginoon, humingi ka ng kapatawaran, kalinisan, para sa iyong mga kasalanan, pwede ka nang kumain. You can eat of the bread and drink of the cup. Verse 29, for he that eateth and drinketh unworthily, yung kumakain, umiinom na hindi karapat-dapat, eateth and drinketh damnation to himself. Humihingi ka ng hatol galing sa Diyos sa iyong sarili. Not discerning the Lord's body. Hindi mo kinikilala ang katawan ng Panginoon. Yung katawan dyan sa verse 29, hindi ho yan yung tinapay. No. Ang Lord's body ho, yung iglesia, yung simbahan. Kasi, pag member ka sa isang biblical na church, isa kayong katawan sa harap ng Diyos. Hindi ho pwedeng merong division, hindi ho pwedeng may masamang sa loobin ng bawat isa. Wala ho, hindi ho pwede yun. So, kailangan i-discern natin, kilalanin natin ang katawan ng Panginoon. Isa tayong tinapay, isa tayong tasa, isa tayong iglesia ng Panginoon. At nagsasalo-salo tayo, nagsasama-sama tayo bilang isa. At dapat walang masamang saloobin sa loob ng membership. Otherwise, unworthily ang pagtanggap natin sa tinapay at tasa. Verse 30, for this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Yung sleep dyan, kamatayan yan. Yan ang dahilan kung bakit hinatol kayo ng Diyos. Sabi ni Pablo sa Corinthians ito, no? Sa simbahan, iglesia ng mga Corinthians. Nag-Lord Supper sila, binaliwala nila ang importansya ng Lord Supper. Hinatol sila ng Diyos. Dahil hindi nila hinatol ang kanilang sarili, hinatol sila ng Diyos at sila ay nagkaroon ng weak, no? Mahina, nanghina ang katawan nila. Sickly.
may mga lagnat-lagnat, nagkasakit, and sleep, many sleep, ibig sabihin namatay. Okay? So, seryoso ho ang Diyos patungkol sa pagiging sagrado ng Lord's Supper. Verse 31, "For if we would judge ourselves, we should not be judged." Kung husgaan natin ang ating sarili, hindi tayo huhusgaan ng Diyos. Wala ring maghuhusga sa atin. Kung kontrolan natin ang ating sarili, hindi na tayo dapat i-control ng kahit sino. Kung husgaan natin ang ating sarili, siyasatin natin ang ating sarili, yun ang the best na pwede natin gawin. Huwag natin pakialaman ng kapitbahay, huwag natin pakialaman ng iba. Huwag tayong manira ng iba. Tingnan natin ang sarili nating puso. At husgahan natin, hatulin natin ang ating sarili. At sa harap ng Diyos, tatanggapin tayo ng Panginoon alang-alang kay Jesucristo. Verse 32, "But when ye are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world." Sa verse 32, no? Kaya kung tayo ay hinatol ng Diyos, ito ay palo ng Diyos sa atin para hindi ho tayo masama sa hatol ng mundong ito. Okay? So, kumbaga, pinoprotektahan tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang palo para hindi tayo madala katulad ng mundong ito sa hatol niya. No? So, ang Lord's Supper ay dapat inoobserbahan ho ng iglesia, ng simbahan, ng medyo may kadalasan. Taon-taon pwede, buwan-buwan pwede, kada service pwede. Wala ho talagang sinabi ang Bible kung gaano kadalas. Pero dapat may kadalasan, no? Merong observation ng Lord's Supper na frequent or often. Actually, hindi frequent. Often. Madalas, kadalasan. Okay? May regularity. Okay. Ang Lord's Supper ay dapat obserbahan ng mahusay. Kailangan worthy observance of the Lord's Supper ang ginagawa natin. At ito ay sa pamamagitan ng pagsisiyasat ng ating sarili, ng ating puso, hindi yung puso ng iba, kundi yung sarili mong puso bilang church member. At ito ang mga tanong na dapat mong tanungin bilang church member. At magandang mga tanong ito bilang pagsisiyasat sa sarili. Una, halimbawa, ako ba ay tunay na ligtas? Ako ba ay tunay na born again? Ako ba ay tunay na Kristiyano? Ako ba ay tunay na alagad ng Diyos? Tunay na anak ng Diyos? No? Is there any known sin? Meron bang mga kasalanan sa buhay ko na alam ko na hindi ko o kabaluktutan o kasamaan sa buhay ko na hindi ko ikinukumpisa sa Diyos, na hindi ko dinadala sa Panginoon, hindi ko ginagawa ng paraan, pinababayaan ko na lang bang kasalanan sa buhay ko? Yan, magandang tanong yan. Ito, isa pa, bilang pagsiyasat sa sarili. Inaaprubahan ba ng Diyos ang ginagawa ko sa buhay? Baka hindi ho inaaprubahan ng Diyos ang mga ginagawa ko sa buhay. Meron ba akong mga ginagawa na alam ko sa buhay ko na hindi nakakapagbigay ng lugod o kalawalhatian sa Diyos? Yan, magandang tanong yan. Ito, isa na namang tanong ng pagsisiyasat sa sarili. Ako ba'y nagkasala? May pagkakamali ba ako doon sa kapatiran? Yun, magandang tanong yan. No? Kumusta ang pakikisama ko sa iglesia? Ako ba'y nakikiisa? Ako ba'y nakikihalubilo sa kanila? Ako ba'y maaasahan nila ng kapatiran? Yun, magandang tanong yan. Ano kaya ang pwede kong gawin para maglingkod sa Panginoon? Yun, maganda rin tanong yun. Ano ang maaari kong dagdagan bilang paglilingkod sa Diyos na para makapagbigay ng lugod sa Diyos sa taon na ito o sa next year, no? Yun, magandang tanong yun. Ito, isa na naman tanong. Ano ba ang pwesto ng Diyos sa buhay ko? Siya ba ay number 1? Tunay na number 1 ba siya? O baka number 2 siya, number 3, number 4? Inuuna ko ang iba before ang Panginoon.
Isa na namang tanong, ako ba ay may masamang saloobin sa iba, no? Sa mga kasama ko sa church. Magandang tanong 'yon, no? Ako ba ay nakikiisa sa Panginoon araw-araw? Lumalakad ba ako nakasama ng kapiling ng Panginoon araw-araw? Ito ang mga dapat nating tanungin ang ating sarili at siyasatin natin ang ating sariling puso. Pag-aralan natin na ito yung tinatawag na let a man examine himself. No? I-examine ninyo yung sarili ninyo. Pumasa ba ako o pumalpak? At kung pumalpak ako, before na tumanggap ako ng Lord's Supper, before na kumain ako at uminom ng taasan nito, kailangan ikumpisal ko na lang muna sa Diyos ang aking pagkukulang, aminin ko sa Kanya, at siguraduhin ko na sa tulong at grasya ng Diyos, itutuwid ko ang mali sa buhay ko. At pwede na ako noon na tumanggap at kumain at uminom, gaya ng sinasabi ng Panginoon. Last verse, Matthew chapter 26. Tingnan natin ang Matthew chapter 26. Balik tayo sa Matthew 26. May pangako ang Diyos para sa iglesia, no? At syempre, ang inilalagay ng bagong tipan na lahat ng mga ligtas ay sumasali sa simbahan o sa iglesia. Pero itong pangako na ito ay hindi dahil na tayo ay church members, kundi dahil tayo ay ligtas. Pero ibinahagi niya ito sa kanyang iglesia. Okay? Matthew chapter 26, verse 29. Pangako ito. At napakatamis, napakasarap na pangako ito. At balang araw, gagampanan ito ng Diyos dahil hindi siya nagsisinungaling. Matthew chapter 26 and verse 29. Matthew chapter 26 verse 29. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Okay? So, kung Tagalogin natin ang Bible, at sinabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa araw na iyon na iinumin kong panibago na kasalo kayong lahat sa kaharian ng aking Ama. Napakasarap na pangako ng Panginoong Hesukristo sa iglesia, sa simbahan, na uupo tayo kasama niya balang araw. Kukunin niya ang tinapay ulit. At magbabasbasin niya ulit ito. Magpapasalamat siya sa Panginoon. Puputulin niya ito. Ibabahagi niya sa atin. Sasabihin niya, kunin niyo ito, kainin niyo ito bilang alaala para sa akin. Tapos kukunin niya ang tasa na ang laman ay yung katas ng ubas, no? Fruit of the vine. Kaya presko ho yun, hindi ho yan alak. No? Mga ibang gumagamit ng alak. Hindi ho, may mga Bible verses na nagtuturo na bawal ho ang alak. No? Hindi ho pwede yun sa Kristiyano, hindi pwede yun sa tao. Maging hari nga, hindi nga pwedeng uminom ng alak sa batas ng Diyos. Pero iwanan muna natin yung gawa ng mundo na hindi naman ligtas, no? Ang sabi dito ay kukunin niya ang tasa at hindi siya iinom nung panahon ng mga apostol sa Matthew 26. Pero ang pangako niya, hanggang sa araw na iyon na iinumin kong panibago na kasalo kayo. Kasalo, no? Sa ang buong iglesia, simbahan ng Panginoon. At kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. So, pag itinaguyod niya yung kaharian ng Ama, ay nandun tayo katabi ng Panginoon at makikisalo tayo sa Panginoon bilang kanyang
mga alagad, bilang kanyang mga bilang anak ng Diyos, no? Magiging kasama natin ang Panginoong Hesukristo sa araw na iyon. At yan ang isa sa mga blessings ng pagiging Kristiyano, ay makikiisa tayo sa Panginoon balang araw. At never na mahihiwalay tayo sa Kanya, magpakailanman. Amen. Yan ang magandang balita. Okay? So, Lord's Supper, bakit natin ginagawa ito? Bilang remembrance sa Panginoon. At napakaraming dapat natin suriin patungkol sa Lord's Supper. Hindi ito basta-basta, hindi ito okasyon ng katuwaan. Ito ay okasyon ng pasasalamat. Ito ay okasyon ng pagsisiyasat ng ating puso, ng ating sarili. Ito ay okasyon ng pag-alaala, isinasaala. Ano ba yan? Ilinalagay natin sa isip natin, no? Inaalala natin ang Panginoong Hesukristo. Alright? So, yan ang doctrine of the Lord's Supper. Galing sa Bagong Tipan. Punta na tayo sa talaan ng nilalaman. Okay? Nasa Bagong Tipan na tayo. At hopefully, lesson 13 na ho tayo. Dapat master na ninyo ang talaan ng nilalaman at mga aklat ng Lumang Tipan. At dinagdagan natin last week yung Matthew, Mark, Luke, John, at saka Acts. Ngayon, dadagdagan natin ang 14 letters or di kaya 14 na mga liham pagkatapos ng Acts. At itong mga 14 na liham, these 14 letters ay sinulat ni Paulo. These are Paul's letters. And so, siya ang manunulat nito. Na ang may akda ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Pero ginamit niya si Pablo or si Paulo bilang manunulat. At magsisimula ito sa Romans. So nakita niyo yung Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Okay? Ngayon, Romans ang susunod. The Epistle to the Romans. Ang kasulatan patungo sa mga taga-Roma. Okay, to the Romans. 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, sinulat ni Paulo kay Timoteo. 1st and 2nd, dalawang liham, no? Titus, nagsulat siya ng isang liham kay Titus. Philemon, nagsulat siya ng isang liham kay Philemon. At to the Hebrews, pati rin Hebrews, nagsulat siya ng liham sa mga Hudyo. At kaya alam natin na si Pablo ang nagsulat nito dahil sinabi sa atin yan ni Pedro na yan yung liham niya sa mga Hudyo, no? Tingnan mo yung 2 Peter. Punta tayo sa 2 Peter para makita natin na alam natin na si Pablo ang nagsulat ng Hebrews. 2 Peter chapter 3, tingnan mo ang verse number 15. 2 Peter chapter 3 verse 15. And account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him hath written unto you. Nagsulat siya ng liham sa inyo. Kanino ito? Sa inyo na mga simbahan, iglesia ng Bithynia, Galatia, Pontus, Cappadocia, Asia, lahat ng 5 region ng Turkey, modern day Turkey, mga Hudyo ho ang mga simbahan na yon. So saan ang liham ni Pedro sa mga Hudyo? Hebrews. Yon. So, 14 letters. Matapos ang Book of Acts, yung 14 letters na yan ay ang nagsulat ay si Paul. Pagkatapos ng 14 letters, si James nagsulat siya ng liham, si Peter nagsulat siya ng 2 liham, kaya 1st and 2nd Peter.
Si John, nagsulat siya ng 3 liham, 1st and 2nd, 3rd John. Si Jude, nagsulat ng liham, yung letter of Jude. So, lahat halos ng bagong tipan, liham, letter, or letters, no? Either letters sa mga simbahan, sa mga iglesia, or letters sa mga pastor, or letters sa mga church member. Pero lahat yan letters. Matapos ang Acts. So Matthew, Mark, Luke, and John. Tapos 14 letters ni Paul. Tapos letter ni James, letter ni Peter, mga letters ni Peter, mga letters ni John, at ang letter ni Jude. So meron na tayong idea sa bagong tipan, no? At yung Book of Revelation, yung pinaka-last book, pag-usapan na lang natin yan next week. Okay, so i-master ninyo ang talaan ng nilalaman ng bagong tipan. Araw-araw basahin ninyo Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, Jude, Revelation. Yan, i-master ninyo ang mga books ng Bible. Alam na ninyo yung lumang tipan. Alam na ninyo yung bagong tipan. Pag na-master ninyo yan, kapag nakinig kayo ng biblical na preaching, sasabihin ng pastor o ng mensahero, sasabihin niya, kunin natin ang Bible natin, buksan natin sa aklat ni Hebrews. Idea lang natin kung nasaan yon. Dahil na-master na natin kung saan ang mga aklat ng Biblia. Okay? Alright. So, kung may tanong, wag manghinayang na magtanong, ilagay ninyo sa email address. Tuwing linalabas naman natin ito sa Facebook, ilinalagay ko naman yung email address para hindi kayo malito. Pwede rin mag-send message, instant message, pwede rin. Kung meron kayong tanong, magtanong kayo sa email, pwede. Okay? Kung meron kayong request, halimbawa, kailangan nyo ng study notes na kasama nitong lesson, walang problema. Email nyo lang ako, ibibigay ko sa inyo ang PDF file na merong study notes. Kung meron kayong testimony na gusto nyong i-share, no? May napag-aralan kayo, meron kayong natutunan, meron kayong encouragement na gustong sabihin, i-share, mag-share kayo ng testimony. Lagay nyo sa sulat yan, email ninyo or send message doon sa Facebook page, okay? Sa YouTube, pwede kayo mag-comment, pwede rin yon. Okay? Alright, mag-pray muna tayo bago tayo mag-dismiss. Let's pray and ask the Lord to bless then. Dakilang Diyos, salamat Lord na binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang magkaroon ng iglesia na sumusunod sa iyong mga mandato, sa iyong mga utos. At sa gabing ito, o sa araw na ito, sa lesson 13 ng Aralin Pang Mathetes, ay tiningnan namin ang Lord's Supper o yung communion, at napakahalaga na makisama sa inyo, makiisa sa inyo ang bawat church member upang mag-examine ng kanilang sarili, upang magbigay ng pasasalamat sa dakilang sacrifice ng Panginoon, at upang maalala po namin ang aming minamahal na Panginoong Jesucristo hanggang sa siya ay muling bumalik. Tulungan niyo po kami na maging tapat sa aming katungkulan, Lord, bilang alagad ng Panginoon. Salamat dakilang Diyos. Ito pong aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. God bless you. Sa ulitin, lesson 15 na ho next time. Goodbye.